Isang mapagpalang linggo po sa bawat isa. Kumusta na po ang lahat? Nawa ay nasa mabuti po tayong kalagayan at patuloy po tayong kumakapit sa ating Diyos. So, sama-sama na naman po tayo magpupuri at sasamba sa linggong ito. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa awit 33 at babasahin po natin mula talata 1 hanggang talata 5. Awit 33, talata 1 hanggang talatang 5. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Magalak kayo sa Panginoon, o kayong matutuwid. Ang pagpupuri ay nababagay sa matuwid. Purihin ninyo ang Panginoon sa pamamagitan ng lira. Gumawa kayo ng himig sa Kanya sa may 10 kwerdas na alpa. Awitan ninyo siya ng bagong awit. Tumugtog na may kahusayan sa mga kwerdas na may sigaw na malalakas. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay makatwiran at lahat niyang mga gawa ay ginawa sa katapatan. Ang katuwiran at katarungan ay kanyang iniibig. Puno ng tapat na pag-ibig ng Panginoon ang daigdig. Ulitin ko po, puno ng tapat na pag-ibig ng Panginoon ang daigdig. Laging sariwa ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang katapatan sa ating mga buhay. Kaya patuloy po tayong magalak, patuloy po tayong magpuri na may pasasalamat sa ating mga puso. Lahat ng matutuwid, lahat ng anak ng Diyos, tayo ay pumalakpak, sumigaw sa galak. Hallelujah!
sa iyo. Mga kapatid, sabi po sa salita ng Diyos sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. So sa kahit anumang pagsubok, anumang sitwasyon, mapamabuti man, mapamasama, ang nararanasan natin sa ating mga buhay, patuloy po tayong magalak. Dahil kasama po natin lagi ang Panginoon. At ang kanyang katapatan ay hindi lang sapat, kundi higit pa sa ating mga buhay. Great is His faithfulness. They are new every morning. Kaya naman, O Diyos, nagpapasalamat kami. Muli, Panginoon. Kada minuto, kada segundo ng aming mga buhay, kami magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Kami magpupuri. Kami patuloy pa rin magagalak, O Diyos. Dahil kasama ka namin. Kasama ka namin, Panginoon. Salamat po, Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay.
Isang mapagpalang umaga sa bawat isa at patuloy tayong magpapasalamat sa ating Diyos na buhay na panibagong linggo na naman po ang ipinagkaloob sa atin. Ngayong umaga pag-uusapan po natin ah, ang pag-aantay sa pagbabalik ng ating Panginoon. At napakahalaga po ang pagkaroon ng patience or ang pagtsatsaga habang tayo po ay nag-aantay sa kanyang pagbabalik. Ang mensahe po ngayong umaga ay pinapamagatan natin ng patiently waiting. Tunghayan po natin sa aklat ng Santiago or James, chapter 5, we will be reading verses 7 to 12. Sabi po dyan sa James chapter 5, from verse 7, sabi dito, be patient then, brothers, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, and how patient he is for the autumn and spring rains. You too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Don't grumble against each other, brothers, or you will be judged. The judge is standing at the door. Brothers, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. As you know, we consider blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Tayo po sa panandaliang manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat sa kabutihan mo. Maraming salamat sa iyong dakilang katapatan sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga salita mo ngayong umaga, na ito'y magbibigay, Panginoon, ng kalakasan, pag-asa, Panginoon, para sa bawat isa. At dalangin namin, Panginoon, na ang mga salita mo ngayon ay patuloy ito magpapatibay ng aming pananampalataya as we patiently waiting for your coming again. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Patiently waiting. Mahalaga po sa atin na maintindihan natin na ngayon po, sa panahon ngayon, marami tayong inaantay at inaabangan. Pero higit sa lahat, sa isang mananampalataya, sa isang anak ng Diyos, kailangan po nating maintindihan na dapat excited po tayo sa kanyang pagbabalik. At that excitement ay kasama po dyan ang ating pagtatsaga sa pag-aantay sa kanya. Ano pa yung ating inaantay? Ang ating inaantay ay yung sinasabing blessed hope, yung sinasabi ni Titus chapter 2 verse 13, na sabi niya doon, while we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Yun daw yung ating inaantay, the blessed hope. The glorious appearing of our God and Savior, Jesus Christ. So yun yung ating inaabangan, yun ating higit pa yun sa ano pang mga bagay na ating pinasasabikang pagbabalik, na ating inaabangan, yun pong pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Yun pong kanyang glorious appearance of our great God and Savior, the Lord Jesus Christ. Pero yung pag-aantay na yon ay hindi po madali. During the time ni Peter, sinabi na niya ito. Sa mga sufferings, James, ito'y sinabi ni James sa mga suffering saints during the time na be patient then, brothers, until the Lord's coming. So they were suffering at the time. So sabi niya, magtyaga magtyaga kayong mag-antay hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Yung pag-aantay na yun po yung pinaka-challenging po bilang mga anak ng Diyos, bilang tagapagsunod ng Panginoon Jesucristo. Dahil marami po maging impatient. Actually, sabi ng Panginoon Jesucristo, sa kanyang pagbabalik ba daw, nagtanong siya, when I come back, will I still find faith on earth? Naghanap siya sa pagbabalik ko pa. Bakit? Hindi po madali at hindi po pa-easy hindi na po anong tawag nito? Yung papalapit na araw ng kanyang pagbabalik ay hindi na po madali. Kaya marami po talaga kailangan natin magkaroon ng tiyaga. At mayroon siyang mga sinasabi rito na mayroon siyang in-example paano tayo magkaroon ng pagtsatsaga hanggang sa kanyang pagbabalik. Paano natin to ma-endure? Paano natin to mapagtagumpayan na hanggang sa kanyang pagbabalik
tayo po ay excited at punong-puno ng pananampalataya. We must patiently endure hardships and heartaches until Jesus returns. Napakahalaga po ito. Napakahalaga. At mga kapatid, tandaan natin na hindi tayo mag-expect na everything is easy and comfortable in this present life. Malinaw po yun. Nung preaching ko kanina nakaligo, in this world, we have tribulation. Pero sabi na, take heart, I have endured. I have overcome the world. So, napakahalaga na hindi ibig sabihin na aalisin lahat ng bad things dito habang nandito pa tayo. Hindi yun. Maka-expect lamang tayo ng katuwiran at kabanalan ng buong mundo sa pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. God is not going to right all the wrongs in this world until Jesus Christ returns, and the believers must patiently endure and expect it. Napakahalaga po. So, ano ba yung patience? Yung patience ba ay wala na tayong gagawin? Hindi po. Ang tanong po ngayong umaga, habang nag-aantay tayo sa Kanya o inaantay natin yung Kanyang pagbabalik, excited tayong aabangan yung Kanyang pagbabalik, ano ba ang ating gagawin upang tayo po ay maka-endure at magkaroon ng tiyaga sa pag-aantay? Marami na pong gumiba. Bakit? Isa po sa mga karakter na dinidevelop at gustong patuloy na idinidevelop ng Panginoon sa atin ay yung salitang pagtsatsaga. Kasi po, bombarded po tayo ngayon sa salitang instant. At halos lahat ngayon, instant na. Gusto mong makakita ng ganito, gusto mong magkaroon ng ganito, i-instant mo na. Pero yung salitang pagtsatsaga, pag-aantay, ay hindi na po masyadong gustuhin ng tao. Naging impatient na ang tao. Pero ikaw at ako, bilang mananampalataya sa Panginoon Kristo, dapat natin itong maintindihan. At mayroon po siyang 3 bagay rito na hinalintulad. At paano natin mapagtagumpayan o magkaroon ng maging matyaga sa pag-aantay hanggang sa kanyang pagbabalik. Tandaan po natin, daming persecutions, daming afflictions, daming trials habang mag-aantay tayo sa Kanya. At ang panahon, anong sabi po ni Timothy? There will be terrible times in the last days. Yung kanyang, habang papalapit yung mga araw ng kanyang pabalik, perilous times. Terrible times. People will be lovers of money. People will be lovers of themselves. People will be lovers of bad rather than good. So, paano tayo mamumuhay nito habang nag-aantay tayo? So, paano natin ma-endure ang mga bagay na ito? And we will be patiently waiting for that blessed hope, for the glorious appearance of our Lord Jesus Christ. Una po sabi niya diyan, ang example niya, like a farmer. Sabi po sa verse 7, be patient then, brothers, until the Lord's coming. Ilang beses na itong inulit-ulit yung the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop and how patient he is for the autumn and spring rains. Ano daw kamo? Una, kailangan doon nating makita yung pagtsatsaga, yung patience ng farmer. Una, the patience of a farmer. Anong ginagawa ng farmer? Wala bang ginagawa ang farmer? Farmer is a hard-working person. While waiting the Lord, kung tayo po ay sabi niya, be patient like a farmer. Be like a farmer. Ano bang mayroon ang farmer? The farmer do what needs to be done. Ang farmer, hindi po yan nakaupo lamang. The farmer do what needs to be done. He prepares the ground. The farmer prepares the seed. The farmer sow the seed. At habang itinanim niya ang kanyang punla, he waits for the seed to grow. Pag ang seed po ay naitanim mo na yan, naipunla mo na, at bubungkalin mo ng bubungkalin, may tendency po yan na mamatay yung binhi at hindi po lalago. Kaya doon ang farmer po, patiently waiting for the seed to grow. At pag tumubo na yung seed, anong ginawa niya? He takes care of the plant. Pero mga kapatid, may sinabi sa dito, the rains, the autumn rains, and the spring rains. Sabi niya dito sa verse 7, see how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, and how patient he is for the autumn and spring rains. Ang farmer po, ito yung napakagandang quality ng farmer. He prepares the ground. He do what needs to be done. Hindi siya pabaya. He prepares the ground.
He prepares the seed, he sows the seed, and then he waits for the seed to grow. He takes care of the plant. He waters the plant. He takes away the grass or the whatever man yun na makapaghadlang doon sa pagtubo o paglaki ng kanyang tanim. Pero itong pinaka-challenge sa kanya, yung seasons. Yung season na kung saan ang isa sa factor na magpapalago sa kanyang tanim ay hindi po niya ma-determine yun. Ang Diyos ang mag-determine. The weather and the seasons are determined by the Lord. Si ang farmer, full of faith. Tanim siya, alam niya na ang kanyang pagtatanim ay mayroon siyang aanihin. Ang kanyang pagtatanim ay nakadepende, ang weather at ang season na nakadepende sa Panginoon. A farmer is a very patient man, a very patient person, and at the same time, full of faith. Bakit? Yung season sa hindi niya alam. Pagtatanim niya, hindi niya alam biglang bumagyo. Lalo na po sa panahon natin ngayon, na hindi natin inaasahan yung bagyo, biglang uunos, biglang bumagyo, hindi natin inaasahan na may bagyo sa gitna ng ganito, pero biglang bumuhos ang malakas na ulan, biglang sa gitna ng summer, biglang umulan ng malakas. Yun yung sinasabing, hindi po yun control ng farmer. Kaya doon po papasok ang kanyang pananampalataya. He is patient and at the same time full of faith. He takes care of the plant. He prepares the ground. But the weather and the seasons are determined by the Lord. Napakahalaga po ito. Sa bawat panahon natin, yes, naghahanda tayo. We are preparing for the coming of the Lord. But from time to time, in between, there are seasons na dapat natin pagdadaanan. Ano yung seasons na yun? May ups, may downs ng season ng buhay. Pero ang Diyos ang nag-determine yun. Grabe, may preparations tayo, ready tayo, pero all of a sudden, biglang mangyari. Then, we have to trust God for it. So, why the farmer? Ulitin ko po, weather and seasons are determined by the Lord. He patiently waits for the rain. May rain na pumapatak upang palambutin ang lupa. Then he tills the ground, the farmer tills the ground, prepares the ground, sow the seed. Then, tutubo na ang kanyang pananim. Yung dumating yung panahon na magkaroon ulit ng ulan upang masuportahan yung pagbunga ng kanyang pananim. He patiently waits for the rain. He patiently waits for the sunshine dahil kailangan po ng sunshine ang kanyang pananim. And these things, isa lang po ang makapagbigay. Isa lang po ang magpapasikat sa haring araw. Walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos ng kalikasan. Ang Diyos ng dakilang lumikha ng langit at lupa. Napakahalaga po na sa ating pag-aantay sa Panginoon, maintindihan natin yung patience of the farmer. And why the farmer is waiting patiently? Bakit? Ano nga ba? He has one thing in mind, the harvest. The precious harvest. Alam niya na ang kanyang pagtatyaga, ang kanyang paghihirap ay napakahalaga para sa harvest. Hindi lahat ng bagay control niya dahil may control ang Diyos sa kanyang pagpa-farm. Pero lahat ng kaya niyang gawin, ginawa niya just for the harvest. Isa lang ang puso, isa lang ang laman ng puso ng farmer, walang iba kundi ang kanyang ani. At mga kapatid, in order for the farmer, or in order for you and me to have a harvest, we have to establish our heart. Dapat ma-establish ito sa ating puso. Ano yung i-establish sa ating puso while waiting for the Lord? While waiting for the Lord to come, we will be waiting patiently for the Lord. Let our hearts be established. Let our faith be firm without wavering. The practice of what is good and constant and continued without tiring sa ating buhay. Kailangan establish natin to. Sobrang daming temptations around us. But we have to be firm in our faith. Dapat establish tayo dito. Dapat ma-establish sa ating mga puso na while waiting patiently for the Lord, yung practicality, yung pag-practice ng righteousness must be continually done in our daily lives without tiring. Una, hindi tayo mananawa, hindi tayo, yung ating paningin, yung resolutions natin for God and heaven must be fixed. Wala, ang Diyos ay ganito, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay babalik. So, kailangan fix natin yun, kailangan malinaw sa atin yun na marami pong nagsabi na, hindi na yung babalik.
Matagal na, bata pa lang ako, sinabi na bumalik, hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik. Pero ikaw at ako na umaasa and patiently waiting, at ikaw hindi na namang umaasa, punong-puno ka ng pananampalataya na kung ano yung sinasabi niya ay gagawin niya, babalik sa takdang panahon. Hindi ka manghihina at hindi ka panghihinaan, bagkos patuloy kang manindigan sa katuwiran at kabanalan. In spite of all sufferings and temptations, kailangan establish po sa puso natin. Establish po firm po ang faith, firm po ang ating pananampalataya sa ating mga puso. Alam mo ba minsan, the prosperity of the wicked and the afflictions of the righteous, sa lahat pong ages na naranasan ito, ito yung pinakamatinding trial sa mga anak ng Diyos. Pag nakita mo na yung righteous, pag nakita mo na yung wicked na nagpa-prosper, walang kinakaharap, parang walang problema, parang walang pinagdadanan. Tapos ikaw, righteous, ikaw, grabe yung pagdudusa mo. Mga kapatid, nalala ko po yung Psalm 73 na sinulat ni Asaph. Ano sabi ni Asaph? Surely, sabi sa verse 1, surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. Tapos bigla siyang kumambyo, but for me, I had almost slipped. My feet had almost slipped. Saan daw? When I saw the prosperity, when I envied and saw the prosperity of the wicked. Sabi niya, but for me, I almost slipped. I almost lost my foothold. Halos mawalan na siya ng lakas ng manatili sa kanyang kinatatayuan. Sino si Asaph? Si Asaph po ay isa sa mga singers. Baka nga siya isa sa mga song leaders ng templo. Pero nung makita niya, alam nyo, nung una sabi niya, surely God is good in Israel, to those who are pure in heart. Sabi niya gano'n. But for me, I almost slipped and almost lost my foothold when I saw the arrogant and envied the prosperity of the wicked. They have no struggle, sabi niya. Ang kanilang katawan, their bodies are healthy and strong. Wala silang struggles. Ito yung sinasabi ko, mga kapatid, na ito yung the great, isa sa mga malaki pong hamon sa pananampalataya, na kung makita na po ng righteous na nagpa-prosper, yung wicked. Kaya ito yung napakahalaga na dapat establish ang puso natin. Be patient while waiting upon the Lord. At isang dapat makita natin na parang farmer, dapat establish ang puso mo na darating ang panahon, mag-yield ka ng harvest. Kaya pag once established ang puso mo, expect a harvest. Ang hindi established na puso cannot yield a harvest. Tandaan na lang po nito itong example na to. Pag ikaw ba'y nagtanim sa isang lugar, isang lupa na dinadaanan, minsan may tubig na nag-erode doon, kung inaanod ng tubig yung lupa, may tinanim ka doon, tapos biglang nagkaroon ng baha, inanod yung lupa, umano na naman, ibig patubo na yung halaman mo, tapos minsan naman, yung tanim mo, inaapakan, dinadaanan, hindi stable eh. Pero pag stable ang puso, lalago po ang itinanim doon. Napakahalaga po sa atin na establish ang puso ng ating pananampalataya. We are spiritual farmers. And we are expecting a spiritual harvest. Ano po yun? The fruit of the Spirit. And during the afflictions and during the trials, doon po na-develop ang fruit of the Spirit. Alam mo ba, in times of abundance, in times of parang walang problema, walang kinakaharap, hindi po masyadong matidevelop yung fruit of the Spirit. Pero alam mo ba, sa time po ng kapighatian, sa panahon po ng mayroong kinakaharap ang trials, doon po nade-develop ang fruit of the Spirit. Ano po yung fruit of the Spirit? Even in the times of trials, even in the times of afflictions, even in the times of scarcity and famine, kailangan po manatili at patuloy na ma-develop ang bunga ng Santong Espiritu. Ano po yun? In the midst of trial, we can still love. We still have the joy. We have still the peace, the patience, the kindness, the goodness, the faithfulness, the gentleness, and self-control. Napakahalaga po ito. Ang farmer punong-puno ng self-control. Ang farmer po punong-puno ng faithfulness, punong-puno ng goodness, nag-aantay siya ng kanyang ani. Ikaw at ako are spiritual farmers waiting for the spiritual harvest.
at magkaroon lamang tayo ng bunga kung tayo po ay magkaroon ng pagtsatsaga, waiting. Minomold tayo ng Diyos. In times of afflictions, minomold tayo ng Panginoon. Kaya maging pasensyoso tayo, maging matyaga tayo sa ginagawa ng Panginoon para sa atin. Be like a farmer. Sabi nga ni Peter, at isa pa po, hindi lamang tayo magkaroon ng bunga ng Santong Espiritu, but ito ay in an increasing degree. Sabi po ni Peter, for this very reason, 2 Peter chapter 1, verse 5 to 8, sabi niya doon, for this very reason, make every effort to add to your faith goodness. To your goodness, knowledge. And to knowledge, self-control. And to self-control, perseverance. And to perseverance, godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Ano kamo? Dapat pala nag-i-increase. Kaya yung trials talaga, yung afflictions, yung persecutions, ay hindi po natin aayawan dahil yan po ang nagbibigay ng patuloy nag-i-increase ng fruit of the Spirit. Dapat daw increasing measure, increasing degree. Dati-rati, hindi ka masyadong mapasensyoso. Dati-rati, parang bugnutin ka. Pero habang dumanas ka at natututo ka sa iyong mga pinagdadaanan, the more na naranasan mo ang kagalakan sa puso mo. Despite or in the midst of whatever situation that we are in, patuloy yung joy at nag-i-increase yung joy sa ating mga puso. At kapag ito ang ating pinapractice, while patiently waiting for the Lord, hindi tayo mag-i-stumble. Mag-i-endure tayo hanggang sa kanyang pagbabalik. In an increasing degree. Isa pa po ang farmer. Sabi niya po doon, do not grumble against each other. Ang farmer po, willing yan to help. Huwag tayong mag-murmur sa bawat isa. Huwag nating siraan ang bawat isa. Ang farmer po, nagtutulungan po yan. Sobrang napaka-helpful ang mga farmers. At di po sila yung, kung mayroon dapat maitulong sa bawat isa, nagtutulungan po sila. Do not grumble. Sabi dito, do not grumble. Ang farmer napakapasensyoso na, hindi nag-grumble. At huwag po tayo ng cause ng murmuring. Isa po sa hindi po kinalulugan ng Diyos, ayon po nagmumur. While we are waiting patiently for the Lord, talagang hanggat maaari, iwasan po natin ang pagrereklamo at pagmumurmur. Bakit po? Alam natin na inaantay natin ang Panginoon. Alam ng Diyos yung kanyang ginagawa habang inaantay natin siya sa kanyang pagbabalik. Alam niya kung paano niya tayo dinidevelop. Alam niya kung paano niya tayo dinidil. Kaya mga kapatid, kung ikaw man ay nasa sitwasyon ngayon, be like a farmer. Do not grumble. Instead, extend a helping hand. Ano pang itutulong ko, Pastora? Wala na nga ako eh. Do not grumble. Ask God, Lord, gusto ko makatulong. Hindi ako mag-grumble. Huwag natin kainggitan. Iwasan po natin. May mga kapatiran na talagang siguro financially o materially pinagpapala sila kahit in this time of pandemic. Kumaga nakikita natin na sila ay lalong pinagpapala. Huwag tayong mag-grumble. Instead, we stop murmuring, we stop complaining, but we stop trusting God for every situation that we are in. Napakalaga. Be like a farmer. Ang farmer, he do what needs to be done. He establishes his heart. His heart is established. He do what needs to be done. His heart is established. And he never grumbles. Be like a farmer. Isa pa, bukod po sa farmer, mayroon pa pong hinalintulad siya, ang prophets. Ano po ang prophets? The endurance of the prophets, the patience of the farmer. Paano tayo makapag-wait patiently sa pagbabalik ng Panginoon? Dapat makita natin ang pasensya at tiyaga ng isang magsasaka. The patience of the farmer. Pangalawa po, the endurance of the prophets. Sabi po sa Acts 14:20 to 22 para, 14:22. Strengthening the disciples, encouraging them to remain true to the faith. We must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said. Ano po ba ang buhay ng mga prophets ng araw?
Naalala niyo po ba si Elijah? After niya, mag-prophesy ng 3.5 years mag-drought, ano ginawa sa kanya? Pinapapatay siya ni Jezebel. Hindi madali ang buhay ng prophets. Nagpoproklama sila ng salita ng Diyos. Kukontrahin sila ng mga tao. Si Ezekiel, si Jeremiah, hindi lamang ang unbelievers ang tumutuligsa sa kanila. Even Jeremiah, nakaranas po si Jeremiah ng alin? Pinagbintangan siya, na traitor siya. Itinapon siya. How about Ezekiel? How about Daniel? Different prophets. Alam niyo po ba, minsan po nagtatanong kayo, bakit sumunod naman ako sa Diyos? Bakit ako nakaranas ng ganito? How about Elijah? How about Elisha? Anong naranasan ni Elisha? Binato siya. Sinisigawan siya na bald head. Lahat ng paninira ginawa nila kay Elisha. Ginawa nila kay Elijah. Pinag-iinitan, papatayin si Elijah ni Jezebel. How about Jeremiah, Ezekiel, Daniel? Daniel was thrown in the lion's den. Pinag-iinitan ng mga tauhan ng hari. Pero anong ginawa nila? Anong ginagawa ng mga propetang ito? Pinoproklama nila ang salita ng Diyos. Sinusunod nila ang kalooban ng Panginoon, and they suffered a lot. Tapos tayo po, minsan pag tayo po ay dumanas, alam mo po ba bakit sila? Bakit ang mga righteous? Bakit ang mga prophets na ito na sumusunod sa Panginoon ay nakakaranas ng hardships? Dahil ipinamumuhay nila ang kanilang mensahe. Once ipamumuhay natin ang ating mensahe, hindi na tayo nagko-conform sa mundong ito. At once tayo ay hindi nagko-conform sa mundong ito, kakalabanin tayo ng mundo. At pero ang mahalaga, we have to endure like the prophets, na kahit patuhin pa, kahit patayin pa, manatiling tapat sa mensaheng ibinigay ng Diyos sa kanila. They suffered because they live according to their message. Ano bang mensahe mo? Ano bang namumutawi sa bibig mo? Pag yan talaga susundin natin, makakaranas tayo ng hardships sa buhay at afflictions dahil dulot yan ng sumasalungat sa ating buhay. Sabi ko nga kanina, hindi lang po unbelievers ang sumasalungat sa kanila. Even from their own people, sinasalungat sila. But endure the hardships like the endurance of the prophets. Huwag kayong mag-alala. Alam niyo ba kung kayo tinutuligsa ngayon? Wait for the Lord. May panalangin ka ba ngayon? Meron ka bang sitwasyon ngayon na parang ginawa mo na lahat? Ginawa mo. And yet, hindi pa rin nakikita yung kabutihan. Endure that situation. Marami na pong nauna sa atin na pagtagumpayan yan. Wala tayong reason na hindi natin napagtagumpayan. If we have the patience like a farmer, we can also endure as what the prophets did long time ago. At isa pa po na sinabi ni Santiago, panghuli po, the humility of Job. Tandaan natin si Job. Si Job po ay mayaman, righteous na tao. Walang kasing katulad niya sa kanyang kapanahunan, sabi ng Panginoon Kristo. Then all of a sudden, sa abundance ng buhay ni Job, isa-isa itong tinanggal sa kanya ang kanyang kayamanan, pati ang kanyang mga anak, at ang natira na lang isang araw at ang kanyang asawa. At anong payo ng kanyang asawa? Nung wala nang natira kay Job, wala nang ari-arian, wala nang kayamanan si Job, ultimong kanyang health, tinatch na rin na ang kanyang kalusugan ay naisama na rin sa kapighatian ng kanyang pinagdadaanan. Hindi lang siya nag-suffered ng loss materially, hindi lang siya nag-suffered ng loss emotionally sa pagkawala ng kanyang lahat ng kanyang anak na matay. Tayo po, pag namatayan ng isa, marami pong bitter pag may nawala ng mahal sa buhay. Pero si Job, hindi po. Anong sabi ni Job? Sabi ng asawa niya, ba't hindi mo nilang sumpain ng Diyos upang mamatay ka na? Anong sabi ni Job? Tatanggap lang ba tayo ng mabuti
mula sa Diyos at yung masama hindi natin tatanggapin. Anong sabi ni Job? Hubot-hubad akong lumabas sa mundong ito. Naked din ako. Hubot-hubad din akong babalik sa Diyos. Wow! The humility of Job. Alam mo pa, pag dumanas tayo, hallelujah, pag dumanas tayo ng pagsubok, napakahalaga at napaka-importanting karakter o attribute ng ating buhay, ang humility. Magpakumbaba tayo. Si Job, di alam ni Job ang usapan ni Satanas at ng Panginoon, na pinag-usapan na pala siya, pinagpaplanuhan na pala siya, at ipinahintulot na pala ng Panginoon sa kanya na i-touch lahat sa kanya, wag lang yung kanyang life, pati yung kanyang health i-touch. Pero alam mo na patuloy nagpakumbaba si Job. Lahat ng counsel ng kanyang mga friends ginamit na sa kanya na si Job ay ganito, inakusahan nila si Job kung anong mga sinasabi. But in the end, pinatunayan ng Diyos na si Job ay matuwid. Si Job ay maayos ang kanyang pagkatao. Hindi alam ni Job alam niyo po yung in-endure niya, for 38 chapters or 37 chapters, walang sinabi ang Diyos kay Job. Imagine mo na lang yung kanyang pagpapasensya, yung kanyang humility. Alam niyo po ba, during the time we humble ourselves, we experience trials, afflictions, hardships in life, pag tayo magpakumbaba sa Diyos, isang patunay na kinikilala natin ang sovereignty ng Panginoon. Pag tayo napapakumbaba, Panginoon, ako nagpapakumbaba. Wala naman tayong dala eh. Alam niyo po ba minsan pag nakadanas tayo ng kawalan, nawalan tayo ng trabaho, nawalan tayo ng ari-arian, nawalan tayo ng mahal sa buhay, marami pong bitter dito hindi matanggap ang sitwasyon kasi kung kailan ganito, saka naman na ganyan, kung kailan ganito, di man lang. Alam niyo pa, may iba ba nga dyan na bakit naman ang aga naman kinuha ng Diyos yung mahal ko sa buhay ganyan? Bakit ba? Mayroon ba tayong dala nung tayo isinidang? Pag tayo nawalan ng asawa, pag tayo may mga iniwan ng asawa o nawalan ng asawa, sobrang bitter. Huwag maging bitter ng ating puso. Why? Nung tayo isinilang, wala tayong dalang asawa, wala tayong dalang mga anak, wala tayong dalang ari-arian, wala tayong dalang pamilya. Hubot-hubad tayong lumabas sa mundong ito. Kung ano man ang tatanggalin ng Panginoon sa buhay natin, let Him be God sa buhay natin. Hayaan mo siyang Diyos. Alam niya ginagawa niya. At during this time, naintindihan to ni Job, yung humility ni Job na natili in times of affliction, in times of trials, na natiling nagpakumbaba si Job. In-endure ni Job ang kanyang kalagayan, yung kanyang naramdaman, yung kanyang kalusugan, araw at gabi. Si Job po, nililik na po ng mga aso dahil nagnanaknak ang buong katawan. Mayroon pa bang matinding suffering na inyong nalalaman aside from Job? Mayroon na ba kayong nakitang matinding suffering na pinagdadaanan ni Job? At bakit sinulat ang aklat ni Job ng Santong Espiritu? Bakit isinama ang aklat ng Job sa Biblia for us? Bakit ito isinulat for us? Makuhanan natin ito ng example kung tayo namumuhay na sa ating kapanahunan ngayon hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Kung mag-suffer tayo sa kagaya ng pag-suffer ni Job sa pagbabalik ng Panginoon, we must be patiently waiting for the Lord. Dahil anuman ang injustice na ating pinagdaanan, anuman ang sa tingin natin ang aberya at kahirapan, kapighatian ng ating nadadaanan o pinagdadaanan, isa lang po ang ating expectation. The blessed hope, the glorious appearance of our Lord Jesus Christ. Lahat ng hirap na yan, yung sinabi nyo na wala namang hustisya, wala namang ganito, mga kapatid, sa pagbabalik ng Panginoon, ipibigay niya ang hustisya para sa iyo. Just wait patiently for the Lord. Lahat ng afflictions na naramdaman mo, wala ka nang maramdamang ganun sa pagbabalik ng Panginoon. I-assure tayo ng Panginoon na sa kanyang pagbabalik, kasama niya tayo. The humility, napakahalaga na in times of sufferings, in times of trials, yung pagpakumbaba, Panginoon, wala akong dala. Kung nag-suffer ka ngayon ng kahirapan, economically, financially, tandaan mo, wala kang dala sa paglabas mo sa mundong ito. Kung inalaw ng Lord na pagdaanan natin o pagdaanan natin, may tinuturo ang Panginoon sa atin, may dinedevelop ang Panginoon sa atin na even in scarcity or in abundance, the word contentment ay mahalaga sa atin. Huwag tayong mag-fret. Fretfulness is distrustful. Yung pagdireklamo, fretfulness and discontent expose us to the judgment of God, and we bring more calamities upon ourselves by our murmuring. Distrustful, envious groans and grudgings against one another
that we are aware of. Napakahalaga po na maintindihan natin ito. Kung mayroon tayong pinagdadaanan, we must humble ourselves before God. Panginoon, salamat na ikaw ang Diyos na hindi mo ko iiwanan sa panahong ito. Hindi ako gagapiin ng takot, bagkus ako'y patuloy na magtitiwala, magpakumbaba, kinikilala ko ang iyong kapangyarihan. Nawalan ka lang ng kabuhayan. Sabihin mo sa akin, nilalang mo, pastora, dahil hindi mo pinagdadaanan. Mga kapatid, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Iba't ibang degree, iba't ibang category. Pero ang mahalaga, kailangan i-endure natin ito. Kailangan mayroon tayong pasensya. Patience of a farmer. Endurance like the prophets. And humility like Job. The humility of Job. Napakahalaga. Abutan tayo ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Establish ang ating faith. We are standing firm in the faith while waiting for Him. Do not allow afflictions. Do not allow persecutions. Do not allow hardships na mag-give up ka sa pag-aantay sa blessed hope. The glorious appearance of our great God and Savior, Jesus Christ. Mga kapatid, pakatandaan mo, He who had promised us is faithful. And is faithful to complete it. He is faithful to accomplish His word na binitawan sa atin. Magtiyaga ka, patuloy ka, huwag kang manghihina, magtiwala ka sa Diyos. Patiently waiting for Him. Patiently waiting for justice mula sa Kanya. Patiently waiting for His provisions. Patiently waiting for His wisdom. Patiently waiting for His strength. And those who wait upon the Lord will renew their strength. They will mount up on wings like eagles. They run and not grow weary. Mga kapatid, marami pong salamat. Purihin ang Diyos sa bawat pagkakataon, sa bawat sitwasyon, sa bawat season ng ating buhay. Patuloy natin kilalanin ang kanyang kapangyarihan. Patuloy natin kilalanin ang kanyang kapangyarihan. Father, as we come before you, we thank you, Lord, for the message. Thank you, Lord, for the perseverance. We thank you for the patience. At Panginoon, hanggang sa pagbabalik mo, maabutan mo kami na puno ng pananampalataya. At huwag namin, Panginoon, ayawan ang anumang trials, anumang hardships, anumang afflictions na aming kakaharapin. That it will mag-develop sa amin. Lalong ma-develop ang bunga ng Santong Espiritu sa aming buhay. At the more kami, Panginoon, magiging stronger, the more na maging firm kami sa pamagitan ng mga bagay na ito, the more na maging firm kami at hindi na kami kayang ugain, Panginoon, ng ano pa mang pagsubok. At kami makatayo at handang-handa sa pagbabalik mo. Lord, we thank you for that blessed hope. We thank you for that glorious appearance that we are waiting for, we are excited for. Salamat, Panginoon. Salamat. Yung gusto nung may makamtang hustisya sa pagbabalik mo, sigurado makakontent. Salamat, Panginoon. Salamat po. To you be all the glory. To you be all the honor. In Jesus' name. Amen.